Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa makakalagang balita, nagtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Region 4A o Calabar Zone ngayong Huwebes upang maghatid ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda na lubhang naapektuhan ng El Nino phenomenon nitong mga nagdaang buwan. Kaugnay nito ay namahagi ang Pangulo ng cash assistance na nagkakahalagang 10,000 piso sa 30 piling benepisyaryo mula sa mga lalawigan ng Batangas, Laguna at Quezon sa palatuntunan sa FPJ Arena sa San Jose, Batangas. Atin ang pakinggan ang kabuang mensahe ng Pangulo sa naturang kaganapan. Sa ating mga minamahal na magsasaka, mangingisda, at ang inyong mga pamilya mula rito sa Batangas, isang magandang araw po sa inyong lahat. Narito po ako ngayon kasama ang mga ibang opisyal ng pamahalaan upang ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong sipag at pagpupunyagi. Kami po ay mag-aabot ng kaunting tulong sa ating mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya na labis na naapektuhan ng El Nino. Base sa aming huling datos, nagkakahalaga ng 408 milyong piso ang nawala sa sektor ng agrikultura dito sa inyong rehiyon, sanhi ng matinding tagtuyot. Kung kaya't mabamahagi po ang aking tanggapan, nagtig 10,000 piso para sa mga magsasaka, mangingisda at ilang pamilya mula sa Batangas, sa Laguna at sa Quezon. Sa kabuuan, mahigit 70 milyong piso ang ipapamahagi natin para sa mga benepisyaryo mula sa 3 probinsyang ito. Hangad ko na makatulong ito ng malaki sa kanilang pagbabangon. Panimula pa lang po ito. Sa pangunguna ng DA, mamamahagi tayo ng mga punla at pataba ng pananim tulad ng mais, palay, niyog, abaka, kalamansi at iba't ibang mga klaseng gulay. Magbibigay din po tayo ng ilang unit ng traktora, hauling truck, combine harvester, rice thresher, grain collector bagger, corn husker, sheller, hammer mill, forage chopper, kasaba, grater at chipper. Ito po ay dahil binibigyan natin po ng pagkakataon ang ating magsasaka na hindi na dinadala ang kanilang produkto, ang raw material kung tawagin, at para i-process sa ibang lugar. Dito, mula sa paggamit nitong mga makinaryang ito, ay kaya na mag-processing, kahit small scale lang, kaya na mag-processing ang ating mga magsasaka, ang ating mga isda. Sa ganun, ang pinagbibili ngayon ay finished product. Ibig sabihin, mas mahal ang presyo na ngayon yun. At yung presyo na ngayon yun, hindi na pupunta sa processor, kundi pupunta na sa direkto na sa ating mga magsasaka at sa ating mga isda para gumanda naman ang kita ninyo sa inyong hanap buhay. Dinagdagan pa po natin ng ilang unit ng recirculating dryer, solar-powered irrigation system
pump and engine sets para sa patubig at ilang kagamitan para sa pansaka. Para sa mga nag-aalaga ng hayop, magbibigay po tayo ng 50 kalabaw, ilang unit ng hauling truck, at 5 unit ng biosecured and climate-controlled finisher operation facility na nagkakahalaga ng mahigit 24 na milyong piso. Sa atin namang mga mangingisda, magbibigay po sa inyo ang BIFAR ng ilang unit ng bangka, ng fish cage, at iba't ibang gamit sa pangingisda. At bilang tampok, dahil narito po tayo sa Batangas, magbibigay po tayo ng isang post-harvest technology package para sa smoking at bottling ng bangus at sikat ninyong produkto na tawilis, na dito lang nanggagaling, dito sa inyo. Maglalaan din po tayo ng 10 milyong piso para dito sa inyong lalawigan at 50 milyong piso naman para sa Quezon bilang credit assistance para sa maliliit na agri-negosyo. Gayon din sa lalawigan ng Quezon, gagawaran natin ng 1 milyong piso ang LGU ng Tagkawayan para sa kanilang malinis at masaganang karagatan project. Dahil naipanalo nila na napakaganda ang kanilang pag-alaga doon sa kanilang fishing ground. Maliban po rito, ang DSWD ay mamamahagi ng tig 10,000 piso para sa 10,000 benepisyaryo ng AKAP program. Magbibigay din po sila ng cash assistance na nakakahalaga ng mahigit 4 na milyong piso para sa higit na 2,300 benepisyaryo ng Supplementary Feeding Program. Ang DOLE naman ay mamamahagi ng halos 29 na milyong piso para sa higit 5,000 benepisyaryo ng TUPAD. Kasama rin po natin ang TESDA upang maghatid ng halos 100 starter toolkit para sa mahigit na 700 benepisyaryo ng Special Training and Employment Project ng mga Certificates of Scholarship para sa higit 3,000 benepisyaryo at yung Training Support Fund para sa lagpas 260 benepisyaryo. Meron po tayo mga TESDA booth. Nandyan po sa labas, nandito po, na pwede ninyong puntahan upang masubukan ninyo kung anong kasanayan ang maaari ninyong pag-aralan sa ilalim ng TESDA training program. Masaya rin ako na makasama sa okasyong ito ang tanggapan ng ating House Speaker. Kasama din po sa pagtulong natin ay ang House of Representatives na pinamumunuhan po ni Speaker Martin Romualdez na may baong tig 5 kilong bigas para sa mga pamilyang dumalo dito ngayon. Ngunit, higit pa po sa mga tulong at serbisyong ito, kami po ay patuloy na kumikilos upang palakasin ang ekonomiya ng Calabarzon. Mula noong 2023 hanggang 2024, nakapagbigay na po tayo ng halos 10 bilyong piso para sa Philippine Rural Development Plan dito sa Region 4A. Kabilang sa mga ginagawa natin dito sa inyong rehiyon ay ang Taal Lake Circumferential Road at ang Lobo Malabrigo San Juan Laia Road. Nariyan din po pala ang Kipot Irrigation Project at Macalelon Irrigation Project sa kalapit lalawigan ng Quezon na malapit na rin pong matapos. Mga minamahal kong kababayan, iba-iba ang pinagdaanan nating pagsubok at patong-patong man ang mga suliranin at hamon ng buhay. Malalampasan natin ang lahat ng ito kung patuloy tayong nagtutulungan sa isa't isa. Naniniwala ako na likas na matatapang ang mga Batanggenyo, kasing tapang ng Kaping Barako. Matapang ninyong sinusuong ang mga pagsubok para sa kapakanan ng inyong mga pamilya. Kaya po, ako ay nakakaasa na makakaasa po kayo na patuloy po namin kayong aalalayan. Sama-sama tayong maglakbay tungo sa isang mas masaganang bukas, ang bukas ng bagong
Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pinaunlakan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga miyembro ng media para sa isang interview sa Montalban, Rizal nitong Miyerkules, Hulyo 10. Ito ay matapos pangunahan ng punong ehekutibo ang impounding process ng Upper Wawa Dam o Phase 2 ng Wawa Bulk Water Supply Project sa Barangay San Rafael. Narito ang naging kabuuan ng media interview kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Based on development, ano po yung magiging hakbang ng pamahalaan para matiyak po yung equitable distribution po ng tubig mula rito sa dam, lalo na po sa mga underserved areas? Well, this is the whole point of this project, this massive project that we have done. Dahil nakita natin kaagad na may mga areas na hindi talaga na nagkakaproblema sa tubig. Kaya natin tinulungan dahil itong project na ito. At saka malaking PPP project ito, kaya naman nabuo. At now I'm very happy to be able to say that yung mga ibang lugar na dati ay hindi regular ang kanilang ang kanilang supply ng tubig ay magkakaroon na ng regular na supply. And that's the important thing. That's really what this is all about. Alam naman ninyo, binubuo natin yung Department of Water Management, binubuo natin, marami tayong ginagawa sa NIA para sa water management din. At lahat ng ating private sector partners ay tumutulong para nga dito sa ating mga ginagawa. Dahil napakahalaga, napaka-importante na magandang supply natin ng tubig. At lalong-lalo na sa mga malalaking syudad na nauuna na dyan ay siyempre yung NCR. Ngunit kailangan pa rin natin tignan ang mga iba't ibang highly urbanized areas dahil meron din silang problema sa tubig. At kailangan natin tugunan yung problema na yan. So this is a very, very good beginning. I hope it inspires other PPP projects that will bring a good supply of water, affordable supply of water, a good supply of clean water to the what were previously underserved areas. Yes. Next question, Alvin. Mr. President, magandang umaga po. Sir, can you at least give us an idea of a preview of your upcoming third SONA? Highlights, how long it would take, and sir, yung attire? Yung Attire. yung alin? Attire, sir. Well, wala. It's a SONA. Ganun pa rin. Ibabalita ko kung ano yung mga naging progress dun sa ating mga ginagawa. Yung ating mga binigkas nung mga unang SONA, ay i-report ko. Kasi ang SONA report sa bayan yan eh. So, i-report ko kung talaga bang yung mga sinimula natin ay tuloy-tuloy at maganda pa rin ang progress at kung gaano pa katagal bago matapos yung mga malalaking project na yan. At titignan din natin, siyempre, we will also report on the state of the nation in the sense that what are the lives of our people, how are they doing? Kung ano, the economy, how is it doing? Criminality, how are we doing on that? How are we doing and the other problems, social problems that we're facing, such as drugs, such as the different threats that have been coming to us. Marami tayong mga issue na kailangan pag-usapan. Kaya i-report talaga sa bayan yan. And yun lamang, sa totoo lang, ang pinaka-problema namin ay paano namin ipagkakasya lahat doon sa isang SONA na mga isang oras na salita. Kaya ang ginawa namin ay meron kaming ginawang brief, ganun kakapal, which is a report to the nation which goes into the detail. The detail that I cannot go into during the SONA dahil masyadong mahaba. Kaya we will provide that to, of course, the media and to all our other partners
both private sector, both in the public sector, pati sa mga eskwela, lahat, para malaman ng tao kung ano yung ginagawa natin at kung yung mga pangako na ating sinabi, kung talaga nating tinutupad. And that's basically what the SONA is going to look like. Next question po, Okay. Chona Yu, People's Journal. Sir, kagabi po, meron kayong announcement that the Philippines will host the Yes. Loss and Oh, Damage very Fund. good news yan. Oo. Oo. Sir, para po sa isang ordinaryong Filipino, ano po ang significance nito? Okay, tama. Good question. Mahalaga ito dahil yung Loss and Damage Fund, yan ang pondo na binibigay ng mga developed countries, mga mayayaman na bansa. Yan ang kanilang pondo na ibibigay para ayusin yung mga naging problema sa environment dahil nga sa industrialization na ginawa nila. At sinasabi nila may damage, may loss ang mga developing countries dahil sa industrialization ng mga mayayaman na bansa. Ngayon, nag-agree ang mga developed countries, kung tawagin, nag-agree ang developed countries na magbubuo sila ng pondo para mabigyan ang developing countries naman ng tulong. Dahil itong climate change na nangyari na ito ay dahil sa industrialization. At kaya naman ang sinasabi natin, ang mga, halimbawa, gawin na lang natin halimbawa yung Pilipinas. Ang Pilipinas ay wala namang kinalaman sa climate change. Wala tayong ginagawa, wala tayong linalagay sa environment na sumira at nagkaroon ng global warming, nagkaroon ng mga El Nino na ganito, mga bagyo na ganito. Wala naman tayong kinalaman dyan. Kaya naman dapat suportahan tayo ng mga developed countries. Ang magdedesisyon kung saan ilalagay yung pondo na yan ay nasa Loss and Damage Fund Board. Ngayon, ang Loss and Damage Fund Board ay mag-host ay ang Pilipinas. Kaya naman, magiging malaki ang ating impluensya para lahat ng ating pangangailangan, lahat ng ating pananaw tungkol dito sa subject matter na ito, ay maaari nating sabihin at maaari magka-influence tayo. Sasabihin natin, hindi nyo na naisip ito o ang kailangan nyo na gawin ay ganito. Lahat ng mga ganyan, may boses tayo na malakas. Yan ang pinaka-importanting resulta sa pag-host ng Pilipinas sa Loss and Damage Fund Board. Next question, Kat Valiente. Ay, good morning, Mr. President. Sir, the camp of Pastor Apollo Kibuloy question po yung motives ng mga private individuals na nag-offer po ng reward, 10 million reward for his arrest. Bakit daw po tumanggap ang government ng donation from the private sources? Bakit hindi? Bakit hindi government? Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, I do not see what is any. So he can question their motives as much as they want, but magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yun lang. Last question, Kat Domingo. Morning, sir. Light topic from that heated question. Sir, a lot of people were surprised when Bimbi and Joshua Aquino visited the Yes. First Lady yesterday. Can you tell us more about the nature of the visit and the relations between the Marcos and Aquino families post-EDSA? Well, maliwanag naman yung the last part of we are until the presidency of Noynoy, we were on other sides of the political aisle. The reason na pinuntahan nila si First Lady ay simple lamang. Nangailangan I think it was Chris Aquino who needed some assistance for something. What the reports did not say is that Lisa is their aunt. Dahil ang kanyang auntie ay napangasawa si Don Pepe na the eldest brother of Cory. So they are related. Kaya't hindi naman nakakapagtaka. Kilalang-kilala niya yung mga pamangkin niya very well.
And so they came at nagbiyahe sila, bumalik, may dalang pasalubong. Yun lang naman, dinala nila yung pasalubong kay First Sir, Lady. follow up, ano po yung assistance na hinihingi ni Chris Aquino from the Marcos administration? Wala nang, it's just, I think it was just to help them for their travel, for their travel arrangements. So tumulong si First Lady at yun lang, sabi lang magpapasalamat sila. Sabi, and so I think it was a very fine gesture on the part of the Aquino family. I think it was it sort of, I suppose, put a little more how do you say, personal, a human interaction between our families. So. Well, we have always been okay. We just don't agree politically. Thank you. Okay? Thank you. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2024 Presidential Awards for Outstanding Micro, Small, and Medium Enterprises o MSMEs at Presidential Recognition for Outstanding Development Partners nitong Miyerkules, Hulyo 10 sa Palasyo ng Malacanang. Dito ay binigyang diin ng Pangulo ang mahalagang ambag ng development partners mula sa mga lokal na pamahalaan, pambansang ahensya, institusyong akademiko at non-government organizations. Atin ang pakinggan ang kabuang mensahe ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Thank you, Secretary Fred Pascual, for your kind introduction. Please, if you would like to take your seats. The Executive Secretary, Chief Luke Bersamin, the MSMEDC Vice Chair and Founder of Go Negosyo, Joey Concepcion, our partners, most valuable partners in the private sector, my fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. We are here today for a very important commemoration as we recognize the recipients of the 2024 Presidential Awards for Outstanding Micro, Small, and Medium Enterprises and the Presidential Recognition for Outstanding Development Partners. Standing before us are the dreamers, the risk-takers, and innovators who are helping us to accelerate the growth of our economy and of our society. The first batch that we will recognize today will be our Outstanding Development Partners, a diverse group coming from various local government units, national government agencies, the academe, and NGOs. By improving the local business climate, encouraging access to finance, markets, technologies, and innovations, and enhancing management and labor capacities, these awardees have helped prime local businesses to flourish and to succeed. Because of their steadfast support, they enabled entrepreneurs to focus on what they do best, which is to create jobs, opportunities, and growth. Our next batch of awardees are the MSMEs that have shown excellent capacity, not only in generating revenue, but also in encouraging sustainability, social justice, and ecological awareness in all that they do. Truly, they show us what an ideal local enterprise should look like: environmentally conscious, community-driven, and socially responsible. It is important not only for us to show our appreciation to them, but also to encourage other government and non-government entities, academic institutions, entrepreneurs to follow their example. You can expect that this administration will continue to conduct activities like these to highlight the exemplars in this sector, with the hope of promoting their best practices throughout the country. Apart from this, the government, through the DTI, will continue to lead the MSME Development Council
in formulating a comprehensive strategy that will foster dynamic industry ecosystem for our businesses. Aptly titled the MSME Development Plan 2023 for 2028, this strategic roadmap is structured around further improving the business environment, enhancing the skills and innovation, and expanding market access. We will be institutionalizing this plan through an executive order that will set the specific roles and outline the procedures and activities for all involved agencies. Currently, the DTI is working with the MSME Development Council and the Office of the President to finalize this executive order. So let us collaborate on this endeavor and remind us that the way forward for MSMEs lies in our ability to innovate, collaborate, and to persevere. Let us remember that we sustain our patronage of support for and solidarity with our local businesses. For every enterprise that we support, every innovation that we foster, every product that we bring to market, we create the opportunities for our fellow Filipinos to succeed and to build inroads for our economy to thrive and to prosper. With this foremost in our minds, let us continue moving forward and pushing the boundaries for our MSMEs and hence our economy. Congratulations to all our outstanding MSMEs and development partners. We certainly appreciate your contributions in helping us achieve a more prosperous bagong Pilipinas. Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo lahat. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, iprinisinta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pirmadong kasunduan para sa Tarlac Pangasinan-La Union Expressway o TPLEX Extension Project sa isang seremonya sa Palasyo ng Malacanang nitong Miyerkules, Hulyo 10. Ang TPLEX Extension Project ay isang 4-lane toll road na may 5 interchanges mula sa huling exit ng TPLEX sa Rosario, La Union hanggang San Juan, La Union. Narito ang naging kabuang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Thank you, Executive Secretary Luke Bersamin. Please take your seat. DPWH Secretary Manny Bunuan, and that's the proper pronunciation, by the way, of his name. It's not Bunuan, it's Bunuan. The proper Ilocano translation. The honorable members of the House of Representatives, San Miguel Holding Corporation, and our partner in the transformation of our economy, Chairman of San Miguel and CEO Ramon Ang, concessionaire of the Tarlac Pangasinan-La Union Expressway TPLEX Extension Project, fellow workers in government, ladies and gentlemen, good afternoon. In 2022, we introduced our infrastructure program, building and expanding on the achievements of my predecessors. Build Better More is more than just a slogan. It is almost a battle cry. Our commitment to ensure that our motivation, our efforts, and our plans are fixed towards one crucial goal: the betterment of the welfare of the Filipino people. For if we aim to improve the lives of our people, it is not enough to build for the sake of building. The keywords are build and better, as it is also important to be strategic, to be focused in our pursuits to propel the nation's economy forward. With the signed concession agreement for the Tarlac Pangasinan-La Union Expressway, or TPLEX Extension Project, we are now witnessing another milestone that brings into fruition the Build Better More infrastructure program. The TPLEX Extension Project exemplifies our dedication to progress, the extension of our dreams, and the opportunities we want to give to our people.
This almost 60-kilometer four-lane toll road, which will cost over 23 billion pesos, will extend the present terminus of the T-Plex from Rosario to San Juan in La Union. What does that mean? Remembering how the T-Plex became a driver of economic growth in central and northern Luzon when it was completed, we expect this extension to generate an even greater flurry of activity in Luzon. Once finished, this extension will reduce the travel time between Rosario and San Juan from the current 90-minute travel time to about 40 minutes, resulting in smoother and safer journeys for those who wish to go to La Union and the Ilocos and Cordillera regions. Aside from bringing in tourists and economic activities more quickly to the northern part of the country, it will also bring resources and food faster to the southern parts of Luzon. So we also expect it to forge value-adding partnerships among agriculture, industry, and tourism enterprises in the area as it links vital regional corridors and hubs. This will, of course, generate a significant number of decent jobs and more opportunities for all. With all these projections that we can look forward to, I wish to extend my appreciation to everyone involved, especially, of course, to San Miguel Holdings Corporation. You really have been a steadfast partner of the government through the years. Let us keep that partnership strong and vibrant. I expect nothing less than to see the same mark of quality that we have witnessed from your past endeavors. Not only are you embarking on another challenge of turning visions into reality, you're also leading a brilliant example of how the private sector can have a great impact on our country's development. Indeed, with more meaningful public-private partnerships like this, we can pursue and gain more for the benefit of the nation. Of course, DPWH and the other government agencies have been an important part for helping us shape this vision and slowly bring it to fruition. All stakeholders can expect that this government and its entire machinery will provide the necessary support to complete this venture. In turn, I appeal to San Miguel Holdings Corporation to complete the T-Plex Extension Segment 1 by 2028 and all other sections as scheduled to ensure that every person involved in this project, whether in the office or in the construction zone, will work with determination and integrity day in and day out. As I said earlier, build better more is more than just a tagline. Just as this project is more than another item to add to our list of accomplishments, it is a chance for each of us to build a bagong Pilipinas that will bring comfort and prosperity to our people and the generations to come. May our collective efforts bring better roads and a more sustainable and progressive future for us all. A very hearty congratulations to all involved in this grand project, and I wish you all the success in the future. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo lahat. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugson ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Regional Training Center Region 1 patuloy ang pagsusulong ng digital market para sa mga magsasaka. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag.
Agultuloy di Panangilan Dudoy di Agricultural Training Institute Regional Training Center 1 kadagiti digital means. Kap na makalako dagiti Manalon dito Region 1. Segon kini RTC 1 Information Services Section Chief Dr. Marisol Dacapias nakatulong ti panangipost iti social media kadagiti agricultural products. Kap na makalako dagiti Manalon kang runanan iti panawan iti pandemya. Malaksi di dayto isursuro pa iti nasao nga ahensya kadakwada dagiti waga sa makatulong ti e-commerce kadagiti farming services. No kasano da nga i-market dagiti produce da kadagiti digital market. Manag di dati karaman pa kadagiti isursuro da iti digital farmers program iti panangliklik kadagiti bogus buyers, one-no scammers, ken procedures kadagiti banking transaction kas kuma iti paymaya. Manglam naman ni Dakapia sa babaan iti daytoy kat may kantinalaulawa ang merkado paglakwan dagiti Manalon. Malaksid na ang kadagiti tradisyonal ang merkado ang mapandapap-papanan ken dagiti biyahero nga mapan agsursur kadagiti nagduduma a lugar. Manipod iti syudad Tilawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo, writing skills ng mga staff ng TESDA Regional Training Center 1 pinatitibay sa pamagitan ng mga pagsasanay. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Paspasayaan ng Technical Education and Skills Development Authority Regional Training Center winotes da RTC1 ti kapasidad dagiti staff daytoy para iti panagsurat iti damdamag. Manariman ang maisaysayang kat ti news writing and journalism workshop kadagiti staff ti opisina amang anga iti barangay Katbangan iti syudad ti San Fernando, La Union. Sakbay ti training proper nang ipay iti opening remarks ni Mr. Christopher John Ambiguia, Senior TESDA Specialist, kan impaayan na iti important siya ti kinapatag ti na apan nakaamo iti news writing kin journalism. Iti matmenasay na TESDA RTC1 Center Administrator Mr. Artemio Pulido. Dinakamat na anapatag ti panagsura iti na panagsurat iti damag. Gapotasigon kan kuana kat saan tayo ana ipasngay analaing nga agsurat. Iso ang masapol ang mapabilag ti kapasidad nga agaramid iti artikulo. Nagserbikas resource speaker wino trainer ni Miss Charity Frianeza, Acting Station Manager ti Radyo Pilipinas Agoo. Tinalantan na ti kwalifikasyon tinasaya at a news writer. Dagiti tips iti panag-interview, dagiti basics ti photo release, dagiti class structure ken pasa ti news winadamag. Dagiti a workshop kat agpaot iti talong aldaw ken nakatudeng nga aglepas inton bigat Hulyo ag 12. Manipod Agoo, La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Narito naman ang balita mula sa Dagupan. Misting at fogging operation sinimulan ng gawin sa ilang bayan sa Pangasinan bilang bahagi ng kampanya kontra dengue. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Ruel de Guzman. Gagawa na Pigaran Balay, jet kumaduan distrito ng Pangasinan so kanupugan irang kukbang ampian agaman tuloy-tuloy sa itagaya bilang na aray dapuan niya sakit na dengue. Jat Bali no Orbisundo, jat panamagli na LDRRMO da, liliberon so aray barangay pianagawaan sumising operation tanapandi iray pasang niya sa ragton pamparakulan na aray aguyat yung manaawit na bitlang sakit. Ayan aktibidad at sampot niya ginawa ng LDRRMO Orbisundo at Barangay Batangkawa ng Ago na Martes. Jad Bali na linggayen, misting tan fogging operation so gagawa na are health officials kaiba sa opisyalis irad barangay. Sampot niya noon laan na dengue control and prevention program team na Bali na linggayen so Barangay Malawa ang pinaukal iray sa ragna panitnulan na are aguyat yawalay dengue virus. Kabyangan tuya, ingkaraw na are lokal ya gobyerno na bitlarang balay, supikakasakay na are residente da, ampian aglaon dakal su biktima na bitlang sakit, lalo na natan nga gimapulay panuran at probinsya na Pangasinan. Manlalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Shaq Robal de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel de Guzman mula sa Dagupan. Dumako naman tayo sa Tabuk. Problema sa edukasyon, may solusyon ayon kay DepEd Undersecretary Epimaco V. Densing III. Narito si Renzi Joaquin para sa balita. Ada nga talaga iti krisis ti sektor ti edukasyon nakasapulan nga masolbar. Natitin pa kamo ni DepEd Undersecretary Epimaco V. Densing III iti naangay nga 10th founding anniversary ti Schools Division Office ti Tabuk City. Kuna na babaan kini Vice President kan DepEd Secretary Sara Duterte gapoy iti a krisis adda iti reforma iti edukasyon nga matatag agenda para iti mapasaya at pay a kurikulum. In paganagkat ni Densing, ay iti sirong iti matatag kurikulum, maamuan no niya pa iti kasapulan dagiti learners, teachers, infra projects kasi tinayon nga pagadalan, kenda dumapay. Ti kinagpayso kunapay ni Densing at dapay lang masursurwan nga learners, iti mahungkuna nga makeshift when open spaces kasi gym, tent, unag iti simbaan kan sirok iti kayo. Binigbig namat iti kinaliptak ni Congressman Alan Jesse Mangawang, itinterwak karamay sa iso na kadigiti masaknan iti edukasyon, iso nga da nagiti proyekto kan programa apang edukasyon iti Kalinga kastamot iti daduma pa sa Rehiyon Cordillera. Ni DepEd Undersecretary Epimaco V. Densing III iti akin igam ti programa iti schools infra and facilities. Manipo DZRK Tabuk City, Renzi Joaquin ipatparamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dakuin naman natin ang Palawan, ordinansa para sa pagdeklara sa Hulyo 12 bilang West Philippine Sea o WPS Victory Day, aprobado na ng Sangguniang Panlalawigan ng Palawan. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Goody Sarsagat. Aprobado iyang sangguniang palalawigan niyang Palawan sa natapos nga sesyon ang napagkasundo ang ordinansa nga sa Hulyo 12 rin magadeklara ang adlaw yang West Philippine Sea o WPS Victory Day. Sigon sa may panukala yang ikukong ordinansa nga si Board Member Ferdinand Zabalya, pagdamdam diya ang pagpandaig ang Pilipinas datong July 12, 2016 sa International Tribunal Court nga nagapabor nga ang parti ang Economic Exclusive Zone o ang EEC sa WPS ay anai ang Pilipinas. Tingidigi isisilibra ang Palawan sa adlaw Biyernes ang WPS Victory Day sa ikawalo kadagun nga pagpandaig ang bansa sa Arbitration Tribunal nga nakabase sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Napagkasundoan andara ang Hunta Provincial nga maideklara ang July 12 bilang WPS Victory Day sa Bugos nga Pilipinas. Ang nasambit nga desisyon nasambit to nga illegal ang claim ang China sa 9 dash line igmi poder ang Pilipinas nga magpangusda sa sakop nga dagat idea sa West Philippine Sea o WPS. Halin sa siyudad ng Puerto Princesa, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Goody Sarsagat mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Mga opisyal ng barangay ng lungsod ng Borongan sumailalim sa Procurement Law Seminar Workshop. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Maabuti no bintang ihapin mga opisyal han barangayan syudadan Borongan aton igimpapailarom han DBM Regional Office 8 and Seminar Workshop bahin aton Republic Act 9184 aton Government Procurement Act ug aton kaakibat hini nga revised implementing rules and regulations for barangays nga gimbubuhat ang Melinda's Garden Resort and Restaurant Holy Adjust nga dihton 12. Ini nga paghagid in inisyatibang Liga ng mga Barangay LNB Borongan City Chapter nga gintatambungan ang mga punong barangay, barangay treasurers, mga chairman ug mga membro ng Barangay Bids and Awards Committee ubak. Ulos atong pagpapasalamat ni LNB President Shen Ibarra DBM8 hining oportunidad hin paghag-id nga dinhi pa gindudumara syudad han Borongan nga tungod nga dakhin adton mahibubulig nga magkamay-adang gingkikinahanglan nga haom nga mahibaro bahin na procurement law adton mga opisyal han barangay han syudad nga importante katiupay agud adton lokal nga panggobernuhan ha barangay makapagpadangat hin epektibo ug epesyente nga serbisyo publiko. Di ka nga syudad han Borongan, Sok Aberia, Radyo Pilipinas
Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Soc Aberia mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod, Diocese of Maasin, pinangunahan ang No to Divorce campaign. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Jevic Epis. Ang Diocese sa Maasin pinagi sa association sa mga laiko sa diocese mipahigayon og No to Divorce campaign nga dunay tema nga sanctity of marriage and motherhood, a tangible instrument against divorce. Ana nga kalihukan gipahigayon dito sa Mary Help of Christian Parish sa Barangay Malapok Norte, Dakbayan sa Maasin. Uban sa kapin 500 ka mga representative gikan sa 7 ka parokya sa Paco Vicariate, ang programa nag-awhag sa mga matuohon nga makigbatok sa bisan unsa nga paningkamot nga nagtumong sa pagguba sa kabalaan sa kaminyoon. Ang mga mamumulong atol sa kampanya mao sila si Dr. Jerome Paler, ang coordinator sa LAOM, Attorney Jigjig Paler, SB member sa Dakbayan sa Maasin, o Honorable Luz Mercado, ang congresswoman sa 1st District sa Southern Leyte. Matod pa ni Congresswoman Mercado nga usa siya sa 109 ka mga kongresista sa nasod nga wala mibotar sa House Bill number 9349 o ang Absolute Divorce Act. Misaad si Congresswoman Mercado nga siya mo sponsor sa pag-imon nga kasala ng bayan para sa mga aban sinabado sa Malapok Parish Church nga temporaryong gikatakda karong buwan sa Agosto. Si Reverend Monsignor Oscar Cadayona, ang Vicar General, ang nangulo sa Eucharistikanhong nga kasaulugan nga mo'y nagtapos sa naasing nga kalihukan. Ang naasing nga campaign usa lang sa mga kalihukan sa Diocese sa Maasin nga nagpakita sa ugtanon ining pagbabag sa planong pag-aprobar sa divorce sa nasod. Balita gikan sa Diocese sa Maasin, Jevic Epis para sa Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jevic Epis mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao, DSWD Region 10 na mahagi ng ayuda para sa mga mabababa ang sahod sa Lanao del Norte. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Kapin sa 8,000 ka mga low-income earners sa Lanao del Norte ang nakabenepisyo sa Ayuda para sa Kapos ang Kita program sa Department of Social Welfare and Development or DSWD. Mikabat sa tag 10,000 pesos ang nadawat sa matag benepisyaryo ni nga tabang pinansyal ngadto sa mga benepisyaryo sa nasampit nga lalawigan. Ang maong kalihukan gipangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatsalian uban ni DSWD Field Office 10 Regional Director Ramil Hamin. Ang AKA program usa ka cash assistance sa DSWD nga mag-abag sa mga trabahante kan sa kinitaan dili mo labaw sa 438 matag adlaw. Kini aron maabagan sila gumikan sa pag-usbaw sa presyo sa mga palaliton. Giklaro ni Director Hamen nga dili angayan applyan ang AKA program gumikan kay nakig-coordinate na sa mga sektor sa mamumuo ang DSWD. Naseran nga mga beneficiary sa AKA program gi-identify sa Office of the President pinagi sa ilang lokal nga mga coordinator sa nasampit nga probinsya. Igo lang nag-validate ang DSWD aron masiguro nga eligible ang makadawat sa cash assistance. Gikan sa Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Distribusyon ng mga farm input sa dating mga kaanib ng Abu Sayyaf Group, pinangunahan ng 21st Infantry Battalion ng Philippine Army sa Sulu. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Gipangluhan sa mga ginsakpan sa 21st Invincible Battalion sa Philippine Army ang pagtunol sa mga farm input ngadto sa kanhi mga miyembro sa Abu Sayyaf Group USG nga nanimuyo sa sitio Budbawi sa Barangay Bangday sa lungsod sa Panamaw sa lalawigan sa Sulu. Mukaba sa 30 ka kanhi mga hinanib sa USG ang nahimo nga benepisyaryo sa mga programa nga gipasugdahan sa usa ka non-government organization o NGO nga mao ang Gagandilan Mindanao Women Incorporated nga gipangluhan ni Ginang Wahida Abdullah.
Ang maong organisasyon aktibo og matinud-anon kining nagpalayo sa advokasya sa pagmugnag mga income generating og sustainable livelihood projects alang sa mayong panginabuhian sa kanhing mga miyembro sa ESG. Ang gipangapod-apod nga mga farm input gilangkuban kini sa 39 ka rolyo sa hagwire og nagkalalay nga matang sa mga seedlings o binhi sa pananom. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. Asosasyon ng Social Workers makikipagtulungan sa DSWD Field Office Caraga para sa mas pinaigting na advokasya kontra trafficking in person sa rehiyon. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Association of DSWD Social Workers Incorporated kon ADSWI Caraga. Grupo sa mga social workers sa Caraga Region nagkatigom para sa knowledge sharing session on social work issuance sa Filipino Social Work Day celebration. Giatol usab sa kalihukan ang ceremonial signing sa Memorandum of Understanding tali sa DSWD Caraga ug ADSWI Caraga para masuportahan ang paghandom sa National Anti-Trafficking Awareness Month ug World Day Against Trafficking 2024. Nahimong dinapit nga bisita sa nasangpit nga kalihukan si DSWD Undersecretary Janice Florence Bragas, kinsa nagpahayag sa dakong suporta sa mga social workers isip kabahin sa gitinguha sa Administrasyong Marcos nga maabagahan katong anaa sa kakabos, vulnerable ug disadvantaged sectors. Sigon ni Yusek Bragas, padayong magmatinud-anon sa trabaho aron maprotektahan ang target sectors para dunay quality life ilawom sa 2024-2028 strategic plan. Mula sa RP Butuan, ako si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan, pagtatayuan ng 100 million peso Hall of Justice sa Lanao del Norte, formal nang sinimulan. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Formal nga gisugdan ang pagtukod sa Hall of Justice nga nagkantidad o gibanabana nga 100 million pesos pinaagi sa groundbreaking ceremony niadtong July 3 sa Provincial Capital Compound lungsod sa tubod sa probinsya. Ang maong pasilidad adunay duha ka andana nga tukuron sa 3,000 square meter nga luna sa yuta. Gilawman kini nga mahuman sa sunod tuig ug magsilbi nga modern state of the art nga maghatag og panginahanglan sa hudisyal, pagpalambos sa local governance ug hustisya sa katawhan sa probinsya. Mipadayag sa iyang pasalamat si Governor Imelda Quibranza Di Maporo kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. tungod sa pundo nga gigahin sa presidente alang sa maong proyekto. Dugang pa niya natuman na gayud ang dugay na nga gipangandoy sa katawhan sa probinsya. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dakuin naman natin ang Marawi, pang matagalang solusyon sa baha, isinusulong ng Provincial Disaster Risk and Reduction Management Office ng Lanao del Sur. Ang detalye ng balita ay hahatid sa atin ni Johania Yusuf. PEDCO Panamara Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO Lanao del Sur so kabagi sa maga na solusyon ko degan uman mabagrauran si ko mga bobaba adar pa sa Lanao del Sur. Si ko bobagudin na kya timo-timo ko PDRRM Council meeting sa Capitol Complex, mialoy i PDRRM officers Shaminudin Sambitori alima so kalili de municipalities at pagkasagad sa degan uman di manguran. Kabasan niya na minirampay sa 57 barangays, ago 3,185 pamilya affected sa giyang kaya babagudin habagat heavy rainfall. Piyakatan na irampan, kinanglan din sukabgi sa solusyon sa giyang kaya widakal, labaw ko mga basakan na darpa sabab sa giyang malaap kukwaan sa sukatan ng mga maranaos at taribasok. Makalilisiin na giyang malabang agubalabagan na kapapantagan na kiabgan sa panabang sabab ko flash flood isa ko gagawi July 9, 2024. Giya si Johania Yusuf, puun sa
sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Johania Yusof mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Inaprubahan na ng Board of Investments o BOI ang proyektong pang-agrikultura na nagkakahalaga ng halos 10 bilyong piso upang palakasin ang seguridad at katatagan ng pagkain sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Trade and Industry o DTI Investment Promotion Agency na inendorso ng Department of Agriculture o DA ang mga naturang proyektong pang-agrikultura na nasa 9.59 billion pesos bilang Tier 2 agri-based projects. Ani Trade Secretary at BOI Chairman Alfredo E. Pascual, nais nilang paunlarin pa ang sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Kasama sa mga inaprubahang proyekto ang Metro Pacific Dairy Farms Incorporated Facility sa Bay, Laguna. Isa itong integrated dairy farm at processing facility na makalilikha ng mahigit 9 milyong litro ng dairy at plant-based beverages kada taon. Gagamit ang pasilidad ng dairy farming principles at techniques base sa Israeli model na mayroong artificial intelligence at state-of-the-art equipment na pinagagana ng solar power plant. Sa pamamagitan ng mga advancement na ito, sinabi ng BOI na makakapag-produce ang pasilidad ng 4 na beses na mas marami sa average milking yield ng lokal na industriya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahang dodoble ang real-time payment transactions sa Pilipinas sa susunod na 5 taon. Ito'y dahil sa pagtanggap ng mga Pilipino sa digitalisasyon ayon sa isang provider ng electronic payment at banking services. Nakasaad sa pagtataya ng 2024 Primetime for Real-Time Report na inilabas ng ACI worldwide, aabot sa 1.54 billion sa taong 2028 ang volume ng real-time payment transactions sa bansa. Mas malaki ito kumpara sa 777 million transactions na iniulat sa taong 2023. Sa pagtataya din, batay sa ulat, sasakupin ng 58.7% ng real-time payments pagdating ng taong 2028 ang digital payments sa Pilipinas. Katumbas ito ng transaction value na aabot sa 209.6 billion US dollars o 12.26 trillion pesos. Paliwanag ng ACI worldwide, ang mabilis na pagdami ng digital payment transactions ay bunsod ng dumaming adoption ng real-time payments dahil sa pandemya at nagdulot ng transisyon sa cashless economy. Mayroon ding malakas na koneksyon ayon sa ulat ang pagdami ng real-time payments sa paggamit ng mobile wallets. Panglima ang Pilipinas sa buong mundo na gumagamit ng mobile wallet adoption. 88% ng mga Pilipino ay mayroon ng mobile wallet. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, nag-aalok ang travel app AirAsia Move ng 15% discount sa domestic flight bookings kabahagi ng back-to-school program nito. Available ang discount mula July 8 hanggang July 11 sa non-AirAsia flights patungong ilang domestic destinations para sa biyahe sa mga petsa simula July 15 hanggang November 30. Ayon kay AirAsia Move Philippines Head of Travel, Weng Rivera, layunin ng back to school na makatipid ang mga pamilya at tulungang makapag-focus ang mga mag-aaral sa kanilang mga pag-aaral
nang walang stress sa travel expenses. Dagdag ni Rivera, umaasa ang kumpanya na makatulong ang matitipid sa biyahe at mapunta naman sa school expenses. Maaaring ma-avail ng kahit sino ang discount ng walang promo code. Kabilang sa mga partner airlines ng AirAsia ang Sunlight Air, Royal Air at Air Swift. Sa ilalim ng programa, maaaring i-book ang mga biyaheng Iloilo, Davao, Tacloban, Bacolod at Puerto Princesa papuntang Maynila. Gayon din ang biyahe mula namang Maynila, papuntang Cebu at Dumaguete. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Malaki ang inaasahan ni draftee RJ Abarrientos sa kanyang magiging karanasan sa paglalaro ng profesional sa PBA. Pinili ng 24 anyos na guard na maglaro sa bansa para makapiling ang kanyang pamilya pagkalipas ng 2 taong paglalaro sa ibang bansa. Pagkatapos lamang ng isang season, nagdesisyon si Abarrientos na umalis sa poder ng Far Eastern University at maging ikalawang Pilipino na maglaro sa Korean Basketball League sa koponan ng Ulsan Hyundai Mobis Phobos pagkatapos pumirma si SJ Belangel sa Daegu Kogas Pegasus. Hindi nagtagal at nakagawa ng pangalan si Abarrientos sa Korean League dahil itinanghal siya bilang Rookie of the Year. Subalit kapwa si Abarrientos at ang Phobos ay nagdesisyon na maghiwalay ng landas kaya't napagdesisyonan niyang lumahok sa Japan B-League at sumali sa koponan ng Shinshu Brave Warriors. Pagkatapos ng 3 season sa ibang bansa, gustong ipakita ni Abarrientos ang kanyang karanasan at talento sa PBA kung saan ang kapwa niyang Filipino imports na sina Dave Ildefonso at Kailan Chongson ay nagrehistro din sa draft. Sa ngayon, nakatutok si Abarrientos na gampanan ang kanyang tungkulin bilang miyembro ng Strong Group Pilipinas na sasabak sa 43rd William Jones Cup at inaasahan na hindi siya makakasama sa mismong araw ng draft sa Hulyo 14 dahil ang koponan ay lilipad na sa Biyernes patungong Taiwan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mabigat masyado ang National University para sa Enderun Colleges kung saan mabilis silang dinispatcha sa bisa ng 25-19, 25-15 at 25-16 panalo para sa Lady Bulldogs sa pagsisimula ng Pool A ng 2024 Shakey's Super League o SSL National Invitationals na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium. 13 sa reigning back-to-back SSL Collegiate Preseason Championship titleist ang nakagawa ng puntos kung saan nanguna ang veteranong player na si Vange Alinsug sa nagawa nitong 14 na puntos. Masisiguro ang kanilang pwesto sa knockout quarterfinals kapag natalo ng Lady Bulldogs ang Xavier University Northern Mindanao selection sa Biyernes. Nakagawa naman ng 10 puntos ang batang winger na si Kay Bombita habang ang rookie player na si Celine Marsh ay nagparamdam ng kanyang kakayahan mula sa bench at nakagawa ng 8 puntos. Malaki ang distansya sa galing ng mga players ng NU at Enderun kung saan hindi binabad ni head coach Norman Miguel ang kanyang batikang players na sina Belia Belen, Sheena Toring at Ara Panique.
Sinabi ni Miguel na gusto niya nang masanay ang mga bench players na gumawa para sa koponan dahil mawawala si Belen at Panike at tutungo sa Japan para sumama sa ensayo ng Alas Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nanaig ang lalawigan ng Quezon at Pampanga sa magkahiwalay na laban para mapanatili ang kanilang 1 at 2 spots sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL 6th season na ginanap sa Caloocan Sports Complex. Nanalo ang Quezon Huskers laban sa Quezon City Toda Aksyon 70-59 habang umasa kina Justin Baltasar at Archie Concepcion ang Pampanga Giant Lanterns para pataubin ang Caloocan Batang Kangkalu 76-60. Ito ang ika-15 sunod-sunod na panalo ng Huskers para manatiling malinis ang kanilang record habang ganun din ang Giant Lanterns na may 15 sunod-sunod na panalo pagkatapos matalo sa kanilang unang laban sa round-robin elimination phase ng 29 na koponang torneo. Nanguna para sa Quezon Province si Jason Opiso sa nagawa nitong 24 na puntos, 9 na rebounds at 2 steals na sinundan ni LJ Gonzalez na may 13 puntos, 4 na rebounds, 4 na assists at 3 steals habang nag-ambag si Jodel Fuentes ng 12 puntos, 4 na assists, 3 steals at 2 rebounds. Sa kabilang panig, pinangunahan naman ni reigning most valuable player Baltasar ang Giant Lanterns sa kanyang impresibong triple-double performance na may 12 puntos, 20 rebounds at 10 assists, sahog pa ang 3 steals habang si Concepcion ang nanguna sa opensa sa nalikom nitong 21 puntos kasama pa ang 6 rebounds, 5 assists at 2 steals. Nag-ambag din sina Jeff Viernes na may 17 puntos at 3 rebounds at nagdagdag si Jamo Egilios ng 12 puntos, 3 rebounds at 3 assists para sa defending champions. Bumagsak naman sa 8-5 ang record ng Caloocan kung saan nagtapos si Paul Sanga ng may 13 puntos at 4 na rebounds at si Jeramer Cabanag na may 10 puntos, 5 rebounds at 3 assists. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Usap-usapan ngayon sa X o dating Twitter ang pangalan ng kapamilya star na si Catherine Bernardo dahil sa performance niya sa Superbuds 2024 competition ng isang kilalang food brand. Sa X post ng isang kilalang fan account ng Kapamilya Network nitong Hulyo 9, makikita ang nakakollage na larawan ni Catherine habang sumasayaw. Umani ng samut-saring komento mula sa mga netizen ang naturang picture na kung inyong pupuntahan ay talaga namang positibo at puno ng papuri sa aktres. Samantala sa pamagitan ng social media post, inihayag ng ina ni Catherine na si Min Bernardo kung gaano siya ka-proud sa anak at hindi rin nakalimutang pasalamatan ang mga taga-suporta nito. And speaking of Superbuds, trending din ang isa sa grand winner ng nasabing competition na si Jeter Palomo. Si Jeter ay ang male contestant na nagpa-translate sa English ng tanong sa kanya ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera Dantes na ibinato sa kanya sa wikang Filipino. Ang tanong kasi ni Marian sa candidate, dumami ang followers mo sa social media nung naging finalist ka.
Paano mo gagamitin ang opportunity na ito kahit natapos na ang kompetisyon na ito? Ngunit hindi nakasagot ang contestant, sabay hirit kay Marian na kung pwedeng isalin ito sa wikang Ingles. Bagay na sinagot niya sa kwelang paraan. Sabi niya, I will try my best. Are you ready for this? Listen very carefully. Here's my question. Ito yung translated na tanong ni Marian sa Ingles. Your social media following grew when you become a finalist. How would you use this opportunity even after your Superbuds journey? I think you understand that. Dito ay nagsimulang humiyaw ang audience dahil na itawid ni Marian ang caught off guard na pagta-translate ng tanong. Bukod sa pagiging grand winner ay humakot din ng special awards si Jether. At sa huli natin chika for today, ibinahagi ni FPJ's Batang Quiapo star Mercedes Cabral kung ano ang pinapangarap niya magampan ng karakter sa pelikula sa mga darating na panahon. Sa latest episode ng vlog ng broadcast journalist na si Julius Babon nitong Hulyo 9, sinabi ni Mercedes na gusto niyang gampanan ang mga komplikadong karakter, partikular na yung mga mentally unstable na karakter. Sabi niya, wala pa itong magagawang sinabi niya na wala pa itong nagagawang ganong klaseng role kaya target niyang gampanan ang mga ganong klaseng characters. Pag-amin niya, mahilig itong manood ng mga psychological thriller film. Samantala kung teleserye naman daw ang pag-uusapan, mas gusto raw niya na ibagpatuloy ang pagiging kontrabida. Sa isang bahagi kasi ng panayam ay inamin ng actress na nai-enjoy daw niya nagampanan ang naturang role. Dahil effective ang kanyang pagganap kasi bilang kontrabida ay samot-saring comments mula sa netizens ang kanyang natatanggap dahil sa karakter niyang si Lena sa Batang Quiapo. At wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.